Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Jangmi na tatawaging Domeng ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Pumasok sa bansa ang bagyo bandang alas 12:30 ng madaling araw ng Mayo 29 na huling namataan sa layong kulang-kulang 1,200 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging 75 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers kada oras habang kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers kada oras. Inaasahan itong lalakas at posibleng maging typhoon pagsapit ng Sabado, Mayo at 30 at maaari namang lumabas ng PAR ang bagyo sa Lunes, Hunyo 1. Una nang sinabi ng PAGASA na nagtatransition na sa tag-ulang panahon ng bansa kaya asahan ang mas malimit na pag-ulan at thunderstorms sa mga susunod na araw. Sugatan ng isang lalaki matapos tambangan at paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang armadong mga sospek sa barangay San Pablo, Tacurong City, Sultan Kudarat nitong tanghali ng Mayo 28. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng biktima ang boundary area ng barangay Stina at San Pablo nang bigla siyang pagbabarilin bago tumakas ang mga salarin. Agad na naglunsad ng hot pursuit operations ang Tacurong City Police Station, iba pang PNP units at Joint Task Force Talakudong upang matunton ang mga sospek. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala habang kinukuha rin ng mga investigador ang CCTV footage mula sa mga establishmento sa lugar para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga responsable sa pamamaril. Tinatayang 841 million pesos na halaga ng hinihinalang counterfeit o peking imported products ang iprinisinta ng Bureau of Customs o BOC kamakailan. Nasamsam ang mga produkto sa isang warehouse sa Valenzuela City bilang bahagi ng kampanya laban sa illicit trade at smuggling. Kabilang sa mga kumpiskado ang 1,460 na mga kahon ng pabango at 364 na mga kahon ng lotion na may tatak ng iba't ibang international brands tulad ng Joe Malone, Versace at Cetaphil. Nadiskubre ang umano'y illegal na produkto matapos makatanggap ng intelligence information ang Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS hinggil sa umano'y pagtatago ng counterfeit goods sa naturang bodega. Matapos ang surveillance at validation, sinalakay ng mga operatiba ang warehouse noong April 10, habang naglabas naman ng warrant of seizure and detention noong April 28. Patuloy ang investigasyon ng Customs Bureau kaugnay sa posibleng paglabag sa Intellectual Property Code at Customs Modernization and Tariff Act. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.